nakabili na ako ng 15 sacks of rice. Ito siya. Ayan. Then, nagtaas yung ano kasi ngayon, nagtaas yung bigas. Nung bumili kami, nasa 15 sacks of rice to, 22,000 plus yung binayaran ko. Nagmahal yung bigas, guys. Kaya kailangan nating magdoble kayod kasi marami tayong pinapakain mga dogs dito. Malaking tulong na nga rin yung malaking tulong na nga rin yung pagbo-vlog kasi nakakadagdag siya ng para sa budget ng mga dogs. And syempre, nagsusumikap din tayo. Meron tayong collaboration, meron tayong affiliate marketing. Meron pa tayong palaisdaan. Napakalaki ring tulong nitong palaisdaan, guys, kasi most of the ulam na pinapaulam natin sa mga lalabs, dito na natin kinukuha, nakakalibre kami kasi meron dito mga fish na nakatira. Yan yung pinapaulam natin sa mga lalabs. Pero syempre, paminsan-minsan, kapag carry ng budget, bumibili tayo ng meat, ganyan. Kasi more on vegetable and fish sila eh. And then, mga treats, ayan, pag may mga nagdo-donate ng dog food, ayan, ginagawa kong treats yun para sa kanila, kumbaga pang merienda. Pero since may mga nagdo-donate ng dog food, nakakapag-merienda palagi ang mga lalabs, hindi sila nauumay sa fish, rice, vegetable, di ba? Parang tayo mga tao, nauumay din tayo paminsan-minsan kapag puro na lang yun yung kinakain natin. Pero, very grateful ako kasi sa loob ng 3 taon na pag-aalaga ng mga rescued dogs, pinagkakaloob pa rin ni God na masustain yung pangangailangan ng mga lalabs na katulad ni Hunyo, ang ating mga rescued dogs. Kaya masaya yung puso ko. Kahit papano kasi, hindi ako humantong sa point na ipinagmamakaawa ko sila, humihingi ako ng donation, hindi ako dumating sa point na yun eh. Kasi ayoko talagang dumating sa point na yun. Kung yun lang din kasi yung mangyayari, guys, hindi talaga ako mag-rescue ng maraming dog, yung hanggang kaya ko lang talaga. Kasi maaawa ako sa kanila kung hindi ko lang din sila mapapakain ng tama. Siguro mas mainam na lang, nandoon sila sa kalye, nakadiskarte sila ng pagkain, kaysa naman sa mapabayaan ko sila dito, di ba? Na hirap na nga yung buhay ko, madadamay pa sila. Ganun yung sa akin, ganun yung pananaw ko. Pero since nagkaroon tayo ng capacity, na blessing na rin, meron tayong space para sa kanila, nasusustain pa natin yung mga pangangailangan nila, di ba? Pero honestly, hindi naman po pwede iasa na lang sa views. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon kasi hindi naman kalakihan pa yung natin, yung earnings natin dito sa Facebook. Kaya buti na lang madiskarte din naman tayo kahit papaano. Ayun. Kaya yung sinasabi ng iba na yak, pinagkakakitaan yung mga dog, ganyan. Hindi ako offended. Honestly, hindi ako offended at hindi rin ako affected. In fact, tawang-tawa talaga ako. Kaya ako siya pinopost kasi para for awareness na din, na yung mga tao kasi basta-basta na lang nagko-comment ng ganyan, hindi pa nga nila kilala yung tao, nagko-comment agad sila ng ganyan para sirain yung tao na pinapanood nila. Well, so sorry, nagkamali ka ng bakod na pinuntahan mo, ate. Wag ako te, iba na lang. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Kaya salamat sa mga supporters na nagtatanggol, but guys, you don't have to do that. Sobrang appreciated ko kayo. Sa ganyan lang na mga comment, hindi ako affected dyan. Naku. Ano lang yung pinost ko lang para para akala kasi ng mga tao porque ganto-ganto lang yung background natin, mahirap lang tayo. Kakayang-kayanin na lang nila tayo na pagsalitaan ng ganyan. Ganun. Pero sorry talaga hindi yan effective. Hindi yan nakaka-destroy ng pagkatao. Pero honestly guys, hindi siya madali very challenging siya kasi sa dami ng pinapakain mo, mape-pressure ka minsan Mape-pressure ka minsan to the point na hindi mo na mamalayan, nakaka-burnout na pala. So, hindi siya madali. Oo nga, kumikita ka. Ang yaman ko na sana, di ba? Pero, hindi, kinukonsider ko pa rin yung status namin na ganun-ganun pa rin Yun. Hirap. Hindi siya madali kasi ang dami nila na pinapakain mo.